Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Mars. Okay pa ba tayo dyan? Grabe! Nakakapagod pala talaga tong panggabi na work. Mga 5 ako nakauwi, din nakatulog ako mga alas 6 na, kasi hindi naman basta-basta makatulog talaga pag yung pagod na pagod ka, yung parang overtired. Ay grabe, natulog ako ng alas 6, nagising ako ng alas 11 din. And then mga alauna, nag-nap time kami ni Mix, so nagising din ako ng alas 3, pero wala talagang energy mga Mars, mga Pars. Grabe yung pagod ko talaga, ay antok na antok ako. Tapos alam mo yung lahat ng energy ko nawala, kaya sabi ko kay Marco, lalabas ako, gusto ko mag walking. So pinayagan naman niya ako, kasi pag doon lang ako sa bahay, parang wala talaga akong energy doon. Nakakapagod pala talaga tong panggabi. Now I understand yung mga nagtatrabaho ng panggabi, lalo na yung mga natin, call center workers. Grabe pala, no? Ganyan pala yung puyat nila, pagod. Pero pag sanay ka na siguro, okay na siguro. Dahil siguro sa isang linggo, 5 araw ka night shift, tapos Sabado, Linggo, work, day off mo. And then, parang yun na yung routine mo, nasasanay ka na, parang hindi ka na rin mapapagod. Tama po ba ako? Comment po sa mga nagtatrabaho ng panggabi dyan. Pero grabe, sabi ni Pars kanina, ulitin mo pa? No, let's say, pero grabe talaga, inubos talaga ng energy ko yung panggabi na work. Natapos kami kanina 4:30, eksakto 4:30 talaga. Ay, 4:30 ba? Ay, 4:30 talaga. Dahil kailangan namin madaliin yung paglilinis namin doon sa restaurant, dahil magbubukas siya ng 6. So mga alas 5 kailangan tapos na talaga, dahil magluluto na, magpre-prepare na. So ayun, mga 4:30 tinapos na namin yung aming trabaho kanina. Ang nakakainis lang, dahil puro lalaki yung aking kasama, ay, yung kailangan mo pa utusan, kailangan mo pa sabihan ano ang gagawin. Yun ang kinainis ko kagabi doon nagtrabaho, dahil kumbaga walang initiative ba ano yung next na gagawin. Yung lang, may plan naman ano ang gagawin. Mas lalo akong na-stress kagabi, kasi meron kaming oras na hinahabol na dapat ganyan ay matapos na. Tapos yung dalawa kong kasama, puro lalaki, laging nag-aantay kung ano yung sasabihin ko. Ayaw ko naman na ganon, na lagi akong nagsasabi na, oy, ito, gawin nyo yan, ayan, gawin nyo. Yung parang utos ka ng utos, kasi feeling ko pag utos ako ng utos, ang pakiramdam ko nun ay busi ako. Yung lagi akong nagsasabi na, oy, follow my orders, yung ganon. Hindi po ako ganong klaseng tao. Kumbaga, kung meron kang initiative, dapat mag-isip ka din kung ano yung next na gagawin. Kaya ang ginawa ko talaga kagabi, naglilinis ako kung saan ko gusto. Tapos iba talaga ang linis ng babae at lalaki, mga Mars, mga Pars. Kung agree po ba kayo, mga Mars natin dyan? Dahil kagabi naglilinis sila, pero inuulit ko yung nililinis nila. Hindi naman po sa nagmamayabang ako, pero iba lang talaga ako. Hindi talaga ako nakontento kagabi or dun sa linis namin. Kunyari naglinis kami nilinis yung walls, tapos pag chinek ko, meron pa akong nakitang dumi, pinupunasan ko. Sabi ng ka-workmate ko, hoy, tapos na yan dyan. Sabi ko, meron pa akong nakitang dumi. Dahil nga, general cleaning siya, dapat sobrang linis nun at natanggal yung mga dumi na dumikit doon na mga pagkain. Kasi useless lang yung paglilinis namin, at pag hindi nagustuhan ng manager ng hotel, ipapaulit sa amin yun. Kumbaga, meron pang natiradong dumi, o di uulitin na naman. So, mas maganda na yung pulido sa paglinis ba. Kaya mas lalo akong napagod kagabi. Yung nag-work kami sa una, okay lang, kasi parang
na-feel ko na, hindi nila alam anong gagawin. So, ganyan-ganyan. Sinabi ko naman na yung sailing, alisin yung mga alikabok, tanggalin yung mga dumi-dumi, o kung ano-ano pa. So, yun naman, sinabi ko sa kanila, binigyan ko sila ng instruction. Pero sana lang naman naging initiative. Kasi ayaw ko yung talaga na lagi akong nag-uutos. Dahil pakiramdam ko, busi ako noon. Baka sabihin, busi naman tong babaeng to. So, hinayaan ko lang talaga sila kung ano yung gagawin nila. Pero nung malapit na talaga mag 4, and then hindi pa namin nagawa yung floor dahil ang dumi talaga ng walls, kailangan talaga siya linisin ng mabuti. Doon talaga nagsabi ako na pwede bilisan natin kasi meron tayong time na hinahabol. So ayun naman, binilisan naman nila, pero kailangan lang talaga yung pagsabihan mo sila ano yung gagawin. Ay, kaya kanina pag uwi ko, grabe, bago ako natulog, kumain talaga ako mga Mars. Grabe, kapagod pala yung panggabi talaga. Kaya si Pars natin, hindi pinasok si Mixo para hindi sila mag-ingay. Pag pag alis kasi si Mixo, magdidrama na naman yan. Pag umaga, ayo, bumangon, ganun. So, nag-decide na lang si Pars na hindi ipasok si Mixo ng daycare. So, natulog daw sila kagabi alas 11, which is, it's work naman, nagising sila 9:45. Tapos, in-explain naman ni Pars kay Mixo natin bago sila natulog kagabi na pagising mo bukas, wag ka masyado mag-ingay kasi si mama mo pagod yun, walang tulog yun, so let her sleep. Hinayaan naman ako ni Mixo. Narinig ko sila na gumising. Ang naalala ko pa sa tanong ni Pars kay Mixo, gising ka na ba? Sumagot si Mixo na oo, yeah. Sabi ni Pars na alis na tayo dito para makatulog yung mama mo. And then kunento ni Pars sa akin, paglabas daw nila sa kwarto, sabi ni Mixo kay Pars natin na daddy wag ka maingay, let mama na sleep. Sus, kasweet naman ang ating Mixo. Sarap na sa pakiramdam na ganun ba, nakakaintindi na si Mixo sa edad niyang 3. Ang dami niya nang naintindihan. Kaya as much as possible talaga dinidisiplina namin siya ngayon. Dahil kung hindi naman siya didisiplinahin talaga ngayon, baka lumaking swail si Mixo at walang respeto at hindi marunong makinig sa magulang or sa nakakatanda. And by the way, dahil gusto ko ibalik yung aking energy, lalabas tayo doon. May bagong shop na open dito, pupuntahan ko para naman maaliw-aliw ako. Hindi naman magsha-shopping. Gusto ko lang tignan ano meron doon. Mga damit daw yun eh. Let's see kung anong klaseng shop yun para magising talaga ako. Dahil mamaya gusto ko pa mag-gym. Dahil nakain ko yung binili ko chicken skin. Nagigilty ako dahil ang dami kong nakain noon. So drive muna ako kasi medyo malamig-lamig, nilalamig yung aking kamay. Hindi pala tayo makapasok dyan, no? Kailangan pala maaga tayo dyan. Ayan, ang haba ng pila. Lalamigin yung ating kigol dyan. Wag na tayo pumasok dyan. Wala din akong pagparkingan dito. Wala, punong-puno yung parking. So uwi mo tayo. Doon na lang ako punta sa outlet dahil maghahanap ako kay Mixo ng para sa liig niya ba kasi malamig na. Wala, hindi tayo makapasok doon. Grabe, ang daming tao. Kasi ang opening nila, grand opening nila ngayon, ang open nila ay alas 4 ng hapon. O diba? Sinadya talaga yan nila ng alas 4 sa hapon dahil pag kasi pag umaga yung mga tao nagtratrabaho, so walang pupunta sa grand opening nila, kaya alas 4. Kaya anong binasa ko talaga, ay grabe, bakit alas 4 to? So ang ending natin, wag na tayo pumasok dyan dahil lalamigin lang tayo. Dahil kung mag-aantay pa ako, makaabutan ako dyan ng mga 1 oras. Kasi yan eh, out in. Pag may lumabas, papasok ka. So
Mga 30 minutes pa yan. Malayo-layo pa kasi yung mga bibili dyan mag-ikot-ikot pa, mamili-mili pa, o wala, sayang yung ating oras. So punta na lang ako dyan sa Stadium Outlet, maghanap tayo ng gamit ni Mixo. Ay grabe, ito yung magastos dito pag tinglamig, kasi si Mixo lumalaki na, and then kailangan bilhan siya ng iba't ibang gamit. Yung mga gloves niya wala na, maliit na sa kanya, so bilhan na naman siya. Mahirap kasi maghanap sa second hand, lalo na yung mga panlalaki. So ayan, naalala nyo po dito pag pumupunta tayo, grabe yung parking dito, empty na empty. Pero ngayon dahil may bagong bukas na shop, puno yung mga parking. Dito lang naman tayo papasok, sa Stadium Outlet. Hanap ako ng gamit ni Mixo doon sa loob, pero hindi na ako mag-vlog kasi yung music dito, baka copyright tayo ba. In fairness, wala naman akong narinig na music. Parang ako miyata ang may mabili dito. Ang ganda nito, pang workout. Pero hindi man ako mahilig sa ganito, yung may print na leggings ba pang workout. Gusto ko plain lang, plain black. Ayan, meron pa naman ako dun sa bahay. Yung si Mixo lang natin, kailangan talaga niya ng gamit. Dun muna ako sa likod kasi andun yung mga pang-pop. Nahanap ko din yung aking hinahanap. Ito, ayan, para sa liig ng ating Mixo. Makapal siya, very warm. Sana lang magkasya. Magkasya siguro to, kasi one size man to dun sa kids. Wala kasing ibang size. Let's hope. Ay, punta ko ng Tokman kasi madaming sale ngayon ba. Dun sa City Market meron din silang sale, sa Tokman madaming sale, dito rin madaming sale. Ang wala sa atin pambili, kulang yung pambili natin. Malayo pa ang sahod. Tama-tama lang yung aking baon ngayon, pang gasolina, bago ang next sahod. Kailangan tipid-tipid. Hindi lang yung pang treat sa sarili natin, kasi minsan kahit isa or dalawa lang yung nabili ko, masarap sa pakiramdam na may nabili tayo, hindi ba? At isa pa, kailangan ko din naman po to. Hindi naman po to siya dahil gusto ko bumili. We really need this for our Mixo kasi tiglamig na, kailangan protektahan yung leeg dahil pag nalamigan, andyan na. Yan na yung umpisa ng flu. So doon tayo sa Tokman. Habang papunta ako sa Tokman, I need to find a comfort room to comfort myself. Charing, ano daw? Kailangan lang natin magbawas ng timbang. Ay, bawasan ko muna. Mamaya na tayo mag-chismis. Gusto ko lang talaga mag-comfort room. Alam niyo na yung comfort room. Nabawasan na ako ng 1 kilo. Grabe naman yung 1 kilo talaga, Mars. Ay, daan muna ako dito sa Power. Dito ako sa Tokman dahil madaming sale. Bibili ako ng pangpasalubong natin sa Pilipinas ba. Mag-umpisa na kasi ako mamili-mili para at the end of the day, pag nag-impake na tayo, meron ng laman yung ating maleta at hindi siya masyadong mabigat pag one time bili ko siya ba. Ang plan ko kasi dapat one time bili ako, kaya lang malalakihan man ako pag ganun yung one time bili. Hindi, naisipan ko na lang na pag merong sale, bili ako and then iipunin ko na lang. Natawa lang ako dun sa nadaanan ko mag-asawa. Yung babae, may gusto siyang bilhin. Tapos yung asawa naman na lalaki, sabi niya, bakit kailangan mo pa bumili ng ganyan? Ang dami mong ganyan sa bahay. Natawa lang ako. Tayo talagang mga babae, no? Kung ano-ano ang naisipang bilhin. Kahit meron pa doon tayo sa bahay. Kaya ayan, minsan yung mga asawa natin, napapagalitan tayo, nabili tayo ng bili. Meron naman tayong gamit sa bahay. Yung cute naman ito.
bili ako ng pang ano sa pamangkin ko. Pampasalubong ba? Wala, ito na siguro yung gusto ni Mixo. Pupo. Ano man to? Yung mulang na. Eh, hindi man to. Iba man yun. Yan, bilhan ko yung aking pamangkin na baby. Kasi magbibiniyag sila next week. So, sabi ko, isahin ko na lang yung aking regalo. Bili na lang ako dito, diba? Social. Pag galing abroad, social yung regalo. Kasi di ba gaya sa atin dati. Pag meron tayong gamit galing sa abroad, ay napaka ano niyan, social. Social lang. Pero, social lang pakinggan. Pero, nakasale naman. Doon tayo sa mga nakasale. Hanap lang ako ng nakasale. Hala, saan kaya talaga ako bibili ng pang winter jacket ni Mixo ay? Ito magkano man to siya? Gusto ko kasi bumili ng jacket ni Mixo na ganito na magagamit niya pa next year. Doon sa outlet, medyo mahal siya. Ang lalaki man to. Naguguluhan ako eh. Matagal na ako maghahanap ng jacket ni Mixo. Ito siguro 20%. Magkano man to? 59 tapos minus 20%. Nasa ano na lang 40, mahal pa din. Mahal pa din siya. Hala, ang ganda ng damit ng pangbata. Ayan, oh. Maliit pa kasi yun siya. Pero dapat ang bilhin ko pang ano, yung malaki na ba para magamit. Well, ano pa lang yung bata ngayon? 3 months or 4 months ba yun? So, kailangan ang bilhin ko yung malalaki na like pang 1 year para matubuan niya pa ba. Pero wala nang masyadong magandang ano eh. Sale dito. Ang ganda pa naman ng mga ano nila. Ay, yung underwear naka-sale. Dahil yung ating Mixo kailangan ng madaming underwear. Ito siguro. Si Mixo na naman yung nabilhan ko. $11.99. Medyo may kamahalan siya. 12 euro. 3 pieces. Antayin ko na lang magpunta kami ng Mall of Tripla ni Rosalie sa Sinsay. Kasi merong mura dun eh. Hanap talaga tayo kung saan yung mura. Huwag tayo dun sa mahal kasi sakit sa bulsa. Itong chocolate ay bibili ako. Kasi naka-sale. Merong ano, 4 pieces. Ano siya? 9 euro. Yung ganito. Tapos ito naman tag 2 euro. Saan mo yung nakita ko last time na mura siya? Bibili ako. Tignan ko nga doon sa kabila. Kasi meron ako nakitang sale eh. Doon tayo sa sale. Huwag tayo doon sa mahal. Asan man yung banda? May nakita akong Ferrero. Kasi yung sister-in-law ko gusto niya ng Ferrero. Yung puti na Ferrero ba? Yun yung hinahanap ko. Masarap pa naman to siya. Bakit andito to? Hindi man to siya chocolate. Candy man to. Hanapin ko lang muna yung Ferrero na puti. Tapos yun ang bibilhin ko. And then ako'y aalis na dito. Nabudol talaga ako doon ng ating pampasalubong sa pamilya. Puro chocolate yung bili ko. Liapit naman. Meron silang pasalubong, di ba? Ito yung nabili ko kay Mixo natin. Tapos ito ay sa pag-uwi natin. Ayan, yan lang yung aking nabili. Kasi naka-sale siya. Yung Kinder na chocolate. Tapos ito yung hinahanap ko. Ayan, Rafaelo. Pang pamilya, 3 lang muna. Kasi naguguluhan pa ako. Kung bibili ba talaga ako ng ganito, tapos tanggalin ko na lang yung box. Pwede naman siguro to. Para makatipid sa space. Okay. Sana hindi to makita ng ating Mixo.
Ay, naka-ano pala to. Naka-tape. Plan ko sana i-combine lahat para isang ano lang. Isang lagay. Kasi hatiin ko man to. I-tape ko na lang. Balik. Ayan o. Ito kasi yung gusto nila eh. Dahil merong coconut. Tapos hindi siya as in matamis. Ayaw talaga nila yung... Ano tawag yun? Yung madami nito ba? Ano ka tawag nun? Ferrero na sobrang dami. Ayan, hatiin ko lang to. Kailangan to bilisan kasi ang ating mixo. Chocolate pa naman to. Ayan o. Nahati siya. I-tape ko lang to ulit. Ayan, meron tayong tape. O, diba? Kasi meron yung mas maliit nito, pero hindi ko gusto yung packaging niya dahil parang ganyan siya ba oh, yung isa niya. Ganyan yung forma niya. Ito, at least ito maganda siya kasi flat lang siya na box. Oh, ayan. Diba? Para-paraan lang. Sana nga mag-sale pa to para mas madami akong mabili na chocolate. Ayan. Dahil hihiramin ko yung isang maleta ni Bianan. At ang plan namin doon, yung maleta na yun ay doon ko ilalagay lahat ang pasalubong namin. Ayan. May nakolekta na ako. Meron naman ako nakolekta doon yung nabili ko dati. So, ito sa chocolate natin to na collection. Itago ko muna to para hindi na makita ng ating mixo. Ang ganda pa naman ang box niya. Oh. I-try natin to kay Mixo. Mikael! Mixo! What ko to ulit anibahan ay ka please? Lagyan ko pala to ng pangalan kasi parang meron akong nakita nito na same sila ba. Come here, let's try this oh. No! Sige na please. One. Mita? IN1. Nag-mix at ang finish. Lagyan ko siya ng M. Or, meron pa talaga siyang pangalan, no? Ayan. Para, mailhan ba? Ayan natin na. Kasi sa daycare naman talaga, kaya merong mga name tag na nakalagay para hindi palit-palit yung gamit ng mga bata. Na, try this na. No, and what? Hey. Sige na, please. No, you don't like mama anymore na, ha? No. You don't like mama anymore. Good luck, good luck, good luck. Sige na. Asos. Mamaya ko na lang to i-try kasi, ayan o. Magtatakbuhan na naman kami nito. Ayaw ko siya pilitin pag ayaw niya. Matiklop muna ako nung mga labahan ni Pars. Para hindi na ma-high blood si Pars. Ayan, bumalik na yung sigla ko. Hindi nagkayaan na as in totally zero energy ako dahil pagod sa work. Hiramin ko pala yung maleta dun kay Bianan. Para lahat ng mga pasalubong ko, idiretso ko na dun ba dahil parang nakadalawang dalawang plastic bag siguro na mga pasalubong para isang lagayan na hindi na sila magtagi-tagi. Tawagan ko si Bianan. Hiramin yung susi ng aking Bianan dun sa kanyang basement o yung lagayan niya ng mga gamit ba para kunin ko yung maleta. Antayin muna natin. Wala pang sumasagot. Mamaya lang sa varaston abay. Varaston abay. Joo, tässä. Kuule, pyydän Markoa. Se on nimittäin aika ylhäällä ja siinä on tavaraa edessä. Pyydä, että Marko hakee sen sinulle. Okei, joo, no niin, hyvä. Kiitos äiti.
I-ask ko daw si Pars natin na siya ang kumuha kasi andun daw sa pinakataas. Hindi ko daw maabot at meron daw mga gamit sa harap ba bago makuha yung maleta. Kumakain pa kasi si Pars natin. Kumain na kami ni Mixo natin. Nahuli lang si Pars. Kasi nagbasa-basa pa siya ng newspaper. Kami ni Mixo. Bilis namin kumain. Rakas! No? IT said that I can't reach it because it's in top. So, No. You're Because- so short. your wife is very small. Small but terrible. Okay, here's the key. We can go together. It's fine. You don't want I go together? So you go alone? Okay, you go alone. No. Find ghost there. Mixo! Ay, binibiro ko lang I yung... eat first. Okay. Mita, binibiro ko lang si Pars natin kasi medyo masama yung kanyang pakiramdam ba. Alam niyo po yung pakiramdam ko dati na nakwento ko sa inyo na parang down na down ako. Yung stress na stress ako. Yung sabi ko po sa inyo na hindi ko alam ano yung hindi ko alam yung pakiramdam ko. Nag-open up kasi si Pars ngayon yung bago kami kumain ba na medyo masama yung pakiramdam niya, ha? It's easy sunglass. I think he used it to wipe the not sunglass, the eyeglass. O give it to Easy. So ayun nga na medyo yung medyo stress siya na hindi niya alam ano ang dahilan. So sabi ko ngayon, hinag ko lang siya kanina. Sabi ko, naintindihan kita kasi alam mo naman minsan nag-open up din ako sa'yo na ganyan, na-stress ako na hindi ko din alam. Yun. Buti na lang talaga na nagsasabi kami sa isa't isa na ganyan yung nararamdaman niya, ganito ang nararamdaman ko. At least, nailalabas namin yung parang bigat ng dibdib namin na dinadala. So, kaya sabi ko sa kanya, gusto mo ba nood tayo ng movie habang tinatiklop ko yung mga damit mamaya? Pumayag naman siya para daw maano yung utak niya. Medyo masama din kasi ang pakiramdam niya. Parang pakiramdam niya lalagnatin siya. Kaya hindi siya nag-work kahapon at ngayon. Kahapon at ngayon ba? Ay oo, kasi medyo kumakati yung lalamunan niya. And then, masakit daw ang ulo niya. So, hindi din siya pwede maglabas-labas. Kaya, sabi ko sa kanya, if bukas okay ka na, mag-walking ka, kahit mga 30 minutes lang para ma-refresh yung utak mo ba. Aray, nako. Ayusin ko lang dito kasi mag-top ako ng damit pag nanood kami ng movie. Ay, kunin ko muna pala yung matkalaw ko naman o yung maleta namin ba pag tapos na si Pars. Naglalaro yung dalawa. May hinahanap daw sila. Misa. Näitä valoneita. Misa. Ata ay automati. Hindi pala automati. Ja toi laukku muotetaan. Ikaw. Ay, hindi ko talaga siya abot. Oliks jännittävää? Oli. Ei ole mitään kummia. Ei ito oo yung mitään kummitus. Ei kummituksia ole olemassa. yan ang lagayan niya sa mga gamit Ei niya. niitä voi olla täällä, kun ei niitä ole Ayan, olemassa. andun talaga sa taas. Tama Hindi ba? pala talaga abot. Oo, yo. Kommentti ja That one. täällä paikka. Yan. Suoraan täällä. Yllä niitä on taak. Yo. Okei, Miksu ottaa tän. Yan. Siitä, just, hyvä. Parang maliit siya. Siirrä vähän tissaa oven kiinni.
Så ni pieni nakuinen. No, joo, siis jos vertaa meidän. Joo, it look like small. Akala ko malaki. Kasya kaya ang 23 kilos dyan? Mikä siellä on? Okei, Siellä jaksat nostaa, ei se painavaa. Joo, me lähemmäs sinne. Nostat vasta sit Parang maliit siitä talaga yli. siya ay. Ja jos tarvit apua, niin sitä on. Kasi meron kaming Isi ottaa. 23 kilos per ano namin per hinkilo ba? Ano ba per hinkilo? Per isa sa amin tag 23 kilos. Ang papunta ng Pilipinas, ang balik naman sa Finland, meron kami tag 25. Siguro okay na siguro yan kung Hyvä. ang ilagay ko dito ay yung mga chocolate. Yo, it's not like small. That ours is much bigger. No, we put the heavy stuff there. The heavy stuff then. Chocolates. We put chocolates there. Mitä? Kasi ang nasa imagination ko, malaki yung aking nakita na maleta ni Bianan. Ganito lang pala siya kalaki. Mm-hmm. Pero tignan natin kung gaano kadami. Onko se jotain sisällä? Joku. No äiti kattoo tuolla Joo. kotona sitten. Here, let's check. Mitso, check natin to. Kasi parang naliliitan ako. Ayan, tingnan natin. Ala, maliit talaga siya. Hindi talaga siya yung same sa amin na malaki. Tahan ko muna kaya natin sa baba. Maliit talaga siya ay. Kailangan talaga bumili ng mas malaki-laking maleta. Isa lang kasi yung malaki talaga namin na maleta yung ginagamit namin. Wala. Maliit to siya. Konti lang yung malagay natin. Pero like what Par said, ang ilagay dito ay yung mabibigat. Which is true. Mabibigat ang ilagay natin dito. Ang magkasya lang talaga dito ay mga chocolate. Ha? Wala, pag ito yung gagamitin natin, maliit lang na mga chocolate ang ilagay dito. Yeah, it's nothing there. Why? Ayan, oh. Ano lang to siya? For only chocolate. Ayan. Wala. Punin natin to ng chocolate. Oh. Ha? Tignan niyo po yung mata niya. Oh. Gusto niyo buksan yung chocolate, no? You have your own there because it's our pasalubong when we go to Philippines. Na hindi magkasya yung mga chocolate dito na yung mga nakabox. Kasi ang isip ko pa naman, ang isip ko naman chocolate ay yung mga nakabox like ganito. Pero parang dihado ako sa maleta. Ganito na maleta. Naguguluhan tuloy ako. Tignan ko na lang to kung ito ba talaga yung gagamitin namin. Kasi pag hindi siya kasya, manghiram ako sa iba kong kaibigan na maleta. Para magkasya lahat yung gamit namin ba. Madami yung chocolate ang ating mabitbit. Aw. Ha? Nasa to, no? Ito pa lang kasi ang nabili kong chocolate and then time to time bibili ako para hindi ako mabigatan na. Hey, don't saglit, kunin ko yung ibang pasalubong. Ulit ko. At ito naman yung ating mga nabiling pasalubong. Mama? Hmm? Mita. What man? Be you careful. Yung mga mabibigat talaga ang ilagay dito. Ganyan ito. Ay, hindi pala ito i-mix yung. Tapos may ano pa dito, oh. Hindi pa siya plain. Kasi andito yung ano niya, yung hawakan ba?
Wala. Hanap na lang tayo ng ibang maleta. Yan. Dito lang yung ito. At least now I know na hindi pala sa kasya. Sus, Mikael, magkalat na naman ikaw. Ito, pang ano lang to siya. Maganda lang to, pang travel. Yung dito-dito lang ba? Yung maliit, yung short vacation lang. Pero pag uwi ng Pinas, parang short ako dito. Nanghihinayang kasi ako pag kunti lang yung aking dadalhin. Gaya niyan, meron pa rin 23 kilos. Eh, minsan lang tayo umuwi. As much as possible, magdala ako ng madaming chocolate para yung kapamilya natin makatikim ng chocolate from Finland. Kasi alam niyo po dati, yung pagkain ng chocolate, nakikita lang namin yan sa TV. Nakikita namin sa kapitbahay namin na may abroad sila, tapos tuwing umuwi yung kanilang mama or auntie, meron silang chocolate, kami doon nakaabang lang. Sino po nakaranas yan? Kasi kami, or ako, naranasan ko talaga yan na nag-aantay ka lang na bigyan ng pasalubong din kahit isang maliit lang na chocolate sa kapitbahay mo, which is hindi ko naranasan. Kasi yung dati, may abroad nga ang kapitbahay natin, tama lang din naman yung bit-bit nila for family. Pero ngayon, tuwing umuwi talaga ako, madami talaga ako binibit-bit. Pang ilang uwi ko na ba to? Pang-apat na uwi ko na to. Yung una kong uwi, kunti lang yung aking bili na chocolate kasi akala ko enough na, almost 10 kilos lang yung bit-bit ko na chocolate. Kasi akala ko kasyang-kasya na yun sa family. Kasi ko, parang dinilaan lang yung chocolate kasi nagustuhan nila. Tapos nag-aaway-away na, hindi naman yung nag-aaway-away talaga. Parang nagbabangayan na uy, akin yan, pahingi niyan kasi kinulang sa chocolate. Eurakas, it's quite small. It's quite small. But it's fine for heavy stuff. Because I'm planning to buy those boxes of chocolates. Yeah? It will fit there. It will. Yeah. Will fit there. You know those panda. I know what you mean, but it will fit plenty. 23 kilos. Yeah. It will fit. Ako yung hinayang sa 23 kilos pag hindi kasya. I think we can have all 20 kilo less from Manila to Davao. Yan. Tiglupin ko muna to para matapos na ako. Ang bilis ng oras. Nanood kami ng movie doon. Tapos, pagtingin namin sa oras, ay, ano na, alas 10. O, Dota! Giela batit. Batit giela. Okay. Okay, come here. Mag-reading daw sila ng first bago matulog. Okay, come here. Kontelinot. Listen now to Easy. Päivä paloasemalla on alkamassa ja 7 palomiestä valmistautuu töihin. Vielä on rauhallista, mutta pian alkaa varmasti tapahtua. Yksi palomiehistä on matkalla aamupesulle ja toinen lukee lehteä. 3 ähkii puntteja nostaessaan ja 4 kirjoittaa päiväkirjaa. Kasperi Karhu miettii tarkastuskierroksellaan. Hälytyksen soidessa tulee kiire, se tiedetään. Ovathan laitteet kunnossa. Viimeinenkin ylös vuoteesta. Vesisäiliö täyteen. Tarkastakaa jarrut ja sireenit. Muistakaa kypärät. Hyvä, punaiset automme säihkyvät. Tavan punainen auto. Kato, ne on niin putsattu, ne on niin kirkkait kaikki punaiset autot Ai palossa. tää punainen, tää on paloauto. Tässä on esillä koko porukka. Samu Sammakko on oiva sukeltaja. Eelis Elefantti käyttää ruiskua. Hillahiiri mahtuu raosta kuin raosta. Sakari Sarvikuono on hurjan vahva. Jussi Jänis varoittaa vaaroukon Ayun. Nilalaan ni Pars yung ano niya doon kay Mixo para
Mawala yung stress niya ba, na hindi niya alam kung ano ang pinag-i-stressan niya. Same din sa akin minsan. Na-stress ako pero hindi ko alam kung ano o saan galing yung stress ko. Kaya kanina niya pa inaano si Mixo, nilalaro niya, hinahag niya si Mixo. Si Mixo yung stress reliever namin dito sa bahay. Yeah, buti na lang meron kaming little Mixo dito sa bahay. Itong wine na to ba? 2 beses ko lang to nainom. Paubos na. Iniinom siguro to ni Pars pag boring siya. Ito yung nabili natin sa nag Latvia. Ang sarap bumalik doon sa Latvia kasi daming mura at yung mga gusto kong alak ay andon, yung sweets ba, sweet wine, and then yung red and white sweet wine andon, doon ko siya na bili. Dito kasi wala masyadong benta na white wine and red wine na matamis. Meron kaming nabibili doon sa binibilhan namin sa Alco. Medyo may kamahalan siya, nasa 9 euro or 10 euro yun siya. Samantalang yung binili namin doon sa Latvia, worth of 5 euro lang yung isang bottle nung nabili ko. Ang dami kong binili noon nung summertime. Mahilig mag-overnight si Maring Queenie. Dinadala ko din ba. Actually po dito sa Finland, sa mga hindi pa po nakaalam or sa mga pupunta po dito sa Finland, if gusto niyo po mag-party-party, kanya-kanya po dito dala ng alak. Hindi po uso dito sa Finland na pag merong okasyon, yung nag-invite sa'yo ang magbibigay or magpapainom sa iyo ng alak. Kaya si Pars natin, tuwing pumupunta yan dun sa bahay nila Ate Julie, pag mag-inuman sila ni Kuya Robert, meron talaga yan siyang dala. Kasi yan yung tradisyon nila dito, na pag nagpunta tayo ng party or yung sa kaibigan natin, bit-bit tayo ng sariling alak natin. Kasi sa atin, iba diba, kung sino yung nagyaya, siya yung bibili or siya yung manlilibre. Dito sa Finland talaga, ganyan. Ang mahal naman kasi ng alak dito. Naging traditional nila yung gusto mo inom, bumili ka ng sarili mong alak. Kahit dito sa mga kaibigan ko sa Kotka, kami girls dito sa Kotka, pag nag-iipon-ipon kami or nag-overnight kami dito, hindi kami bumibili ng sarili naming alak. Ang ginagawa namin, bumibili kami ng kung ano yung gusto namin bilhin, pero nagsishare kami. Kunyari, bumili kami ng isang case ng Longero. So, hindi lang isa ang magbabayad niyan. Ilan ba kami uminom? Ako, si Rona, Rosalie, and then so apat kami ang magsishare nung isang case. Hindi lang share sa inom, kundi pati din sa bayad. So, ganun ang kaugalian namin dito na magbitbit ng sariling alak. Kaya he already sleep? Start to sleep. Hyvä. It's just like nothing. We continue watching movie. Manood kami more ng movie. Manood kami ng isang movie, Resident Evil. Ang daming mga horror ngayon na pumasok sa Netflix dahil malapit na ang Halloween. So, hanap kami ng bagong movie na panoorin. Nag-workout na ako kanina dyan habang nanonood kami para time management ba. Kasi mahaba-haba yung pinanood namin. So, natiklop ko na yung mga nilabahan ni Pars. Kunti na lang yung andun pa sa sofa. Kasi nga, sumakit na yung likod ko, nagtiklop. 1 oras din ako nagtiklop. And then, naka-on yung movie. Tapos, nagtitiklop ako ng damit namin dito kanina. O, yan o. Yan na lang yung mga hindi ko pa naayos or nailagay dun sa cabinet namin. Pero tiklop ko na lahat habang nanonood ng movie. O, diba? Ganyan lang time management. Habang gusto mo manood ng movie, gawin mo yung dapat gawin para hindi sayang yung oras. Ganun. Lalo na sa akin. Ang oras ay napakabilis. Kaya
time is gold para sa inyong Maring Queenie. O, diba? Tiklop ako ng damit, nakapag-workout ako habang nanonood ng movie. Yung movie kasi namin almost 2 hours o 1 oras ng tiklop ng damit. And then 30 minutes yung workout ko dito habang nanonood ako ng movie. Ganun lang para hindi sayang yung ating oras. So, continue muna namin yung movie namin ni Pars.